Hanggang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat po. Nako po, mga ka-Duterte sulid. Isang bago ang lahat, magandang araw sa inyong lahat mga ka-Duterte. Sinang-ayunan ng Malacanang. Ang batas na yan, naku po, binali nyo na yung konstitusyon ng Pilipinas. O, ayon sa rule ng konstitusyon ng dyan sa Senate, mga idol, alam naman natin, 24 itong mga senador. Diba? Diyan, pagdating sa pagpalit-palit ng mga Senate President, nasa batas talaga yan, mahigit kalahati. Ang ibig sabihin, kung 24 sila, mahigit kalahati, ilan? O, ang kalahati, 12, mahigit. 13, 14, mahigit. O, yun dapat, ganyan dapat. Ay, ilan lang sila kahapon? Alam naman natin yan sila na ang minority ay 11 lang. Kahit dumating pa yan si Cheese, pang 12, wala pa rin sa kalahati. Ay, hindi naman nakisanib si Cheese kahapon. 11 lang sila. Bakit sinang-ayunan ng Malacanang? Alam na. Isipin mo, sinang-ayunan yung... Ulitin natin. Pakinggan natin mabuti. May mahalagang mensahe po ang palasyo. Oh. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Wow naman! Naayon sa batas of rule of law. Sa ilalim ng konstitusyon, merong 24 senador. Yan ang rule ng Senado. Ang ibig sabihin, kung magpapalit tayo, ulitin natin mga ka-Duterte, pag magpapalit ng Senate President, ganon din yung Senate President pro tempore. Itong hawak ni Loren Regarda na pinalitan si Gatchalian kahapon. Isipin mo, sinang-ayunan, kinikilala. Binali nyo na Ate Claire. Kailan to nangyari to? Grabe mga idol, no? Mas matindi pa to sa tatay ni Junior. Mas matindi pa. Isipin mo, lantaran na nga yung korupsyon. Lantaran na rin itong pagbabali ng mga roll-roll. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon. Ang palasyo, siguro, kayo, kinikilala nyo. Paano nyo i-explain ngayon? Sa ilalim ng batas ng Senado, 24 nga itong senador, mahigit kalahati. 13 dapat yan sila. Hindi pwedeng 11, 12, 13. Yun, kung may isa pang dumating, sabi pa nga ulitin natin itong sinabi ni Cayetano kahapon mga ka-Duterte. Panoorin natin ito, nasaan to? Ito, kuha niya ito kahapon sa SMNI. Pakinggan na itong mabuti yung sinabi ni SP Alan Cayetano, ha? Pakinggan natin. Buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore. Yan, pakinggan niyo ha, ayon sa Rule 1 and 2, sa pag-i-elect ng Senate President at Senate Pro Tempore. Sabi niya, ay kailangan po 13. So, paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Di ba? Maliwanag pa sa buwan ang sinabi ni SP Alan Cayetano. Abogado yan. Abogado din yun si Ate Claire. Ang problema, Malacanang. Alam naman natin tong nangyayaring lantarang korupsyon. Alam na ba natin ang nangyayari natin sa papa ni Junior? Ganito rin ang nangyayari. Lantaran din ang korupsyon, pero ang problema, walang nakukulong. Tapos babaliin nila yung Kasi alam natin na itong araw na to, itong Thursday, ay itong pagbubukas ng Blue Ribbon Committee. At meron silang sorpresang tao. Magkakandarapa talaga yan sila.
Maliwanag na maliwanag mga idol ha. Ang sinabi ni SP, Senate President yan. Ngayon, alam kasi natin ngayon, nagkakaroon ng mainit itong nangyayari ngayon sa loob ng Senado. Lahat yan ay patungkol kay Inday Sara itong impeachment. At itong pagiging presidente. Uli, tuloy natin to sinabi ni... At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan diba? ko po. Na Ay, nako po. Ay, Ate Claire, paano mo to i-explain ngayon? O, sabihin na ni Ate Claire, ang batas ngayon ay bago na. Ay bago na ngayon ang administrasyon. Ay, grabe Ate Claire. Balik tayo dito kay Ate Claire, mga idol. Ay, paano niya ito i-explain? Paano niya i-explain ito? O, paano i-explain ng Malacanang? Sabihin nila, kumpara ay noon yun, noong panahon pa yan na role na yan. Ngayong role na to, bago ng leader ngayon, bago ng presidente. Paano niya na i-explain nila? Ha? Alam nga namang sabihin nila, hindi sila nagsisinungaling. Sabihin nila, hindi sila nag-fake ng mga sinasabi. Eh, kitang-kita na nga, binasa na nga ni SP Cayetano kanina, di ba? Na ayon dito sa 1 and 2 o Rule of Senate ng Pilipinas. Sa pagpapalit ng liderato, itong Senate President at itong Senate Pro Tempore, itong hawak ni Loren Regarda, ay kailangan nasa mahigit 13 o 13 kayo dapat. Eh, kahit sabihin natin sumanib pa si Parin Chis kahapon, 12 pa rin sila. Paano sinang-ayun ayon sa batas? Paano na kinikilala na? Ano bang pinagsasabi na nitong Malacanang na to, mga idol? Isipin mo na nga yan. Lantaran na nga yung nangyayari. Lantaran pa rin tayong ganito. Grabe na to, mga idol. Kinikilala ng Malacanang kahit mali. Kahit mali. Mali talaga yun. Kaya nga sinabi ni SP Cayetano ay illegal. Illegal yung ginagawa nila. 'Di ba? Grabe, no? Wag lang matuloy ito at gusto lang talaga nila umupo sila diyan para alam na, sabihin natin makontrol nila. Ganun naman talaga. Umupo ito ngayon si SP. Bubuksan ulit itong flood control issue. Sila ayaw. Gusto nila pero masama ang loob. Kita naman si Erwin Tulfo. Paano pag bubuksan ito ulit yung sinabi ni Julius Babaw? Paano to Erwin bubuksan ulit yung anong masasabi nyo? Wala kaming pakialam diyan, bahala sila. Isipin mo yan. Nakita naman natin yung anong mga sitwasyon, di ba? Nahinto ngayon yung Blue Ribbon Committee na itong issue ng flood control. Umupo lang sila. Sinang-ayunan ng Malacanang. Anong klase to? Kalokohan to, mga idol. Hindi maganda yung ganito. Ganito yung nangyayari sa atin. Mas magulo to kumpara sa tatay ni Junior. Mas magulo. Kita nyo naman. Lantaran tapos walang nakukulong. Lantaran walang nakukulong. Kaya itong balita na ito, mga idol, minsan, alam naman natin itong nangyayari. Isipin mo, sila pa nga nag-uulat minsan, about mga sasabihin nila, bawal mag-fake news, tapos nga ito. Kita mo. Grabe. Alam na. Mahirap magsalita kasi
Kita nyo naman, ito mga senador nga, kinasuhan, tayo pa kaya. Mahirap na kontra ka sa kanila. Ay, naku po. Isipin mo mga taong to. Kung wala lang ang social media, kawawa tayo. Hindi mo may voice out itong mga nangyayaring ano. Malay ba natin? Isipin mo ha, kagaya niyan, taga Malacanang sila. Sinang-ayunan ang batas na ganito, itong nangyayari kahapon na si Gatchalian na nga umupo dyan bilang Senate President pro tempore. Sinang-ayunan ha. Ayon sa konstitusyon daw ng batas. Ang batas nga ay ganito, mahigit 13. Kasi 24 ang senador, di ba? O ganito ngayon. Ang nangyayari ngayon, ayon sa batas, wala na. O, sino nagsasabi ng grabe? Wala na tayong nito, masabi talaga. Ganito ng sistema. Kawawa tayo mga Pilipino. Kawawa. Sa ilalim din ng batas nung panahon ng tatay ni Junior. Hindi mang parang ganito na rin. Parang ganito na nga, sinasabi nila. Patago nga lang to. Wala nga lang nakukulong. Doon noon siguro may nakukulong. Kawawa tayo mga Pilipino pag ganito yung nangyayari sa atin. Itong pagpapalit, sabi nila bago na kasing presidente, si Junior na. Pero si Senate President Cayetano pa rin si SP Cayetano pa rin ang Senate President. Wala namang, isipin mo, nagpalit sila sa pwesto ni Loren Regarda. Nagawa nila. Hindi nila pinalitan si Senate President. Oh, di ba? Nagpalit pa sila. Dapat pinalitan na lang din nila yung Senate President. Di ba? Dapat si Soto na lang umupo ulit. Or si Lacson. Ang gusto niya si Risa. Oh, di ba? Ay, nako po. O gusto niya si Bambam at saka si Kiko. Tahimik yung dalawa ngayon. Takot matanggal. Ay, nako. Grabe to mga idol. Gagawin talaga nila lahat. Ang pwesto na yan, makuha lang nila. Alam kasi natin dyan, yan ang parang may control ng lahat pagdating dyan. Alam na kasi natin itong nangyayaring impeachment ngayon na parating, tapos Blue Ribbon Committee, bubuksan, magkakaroon ulit itong ng issue patungkol dyan sa mga kawatan. Dito natin, alam naman natin lahat to, ang nangyayaring nakawan ay na-involved itong mga pangalang malalaki dyan, lalong-lalo na dyan sa taas. Ayaw nga nila pag-usapan itong Saldico at saka 11 Marines. Diba? Itong mga binanggit na mga diskaya, na mga engineer. Lahat yun, nandun yan sa kongreso, mga kongresista. O tinanggal na nila si Kiko. Gawa ng binubulgar ni Kiko dyan sa loob ng kongreso. O, anong nangyayari ngayon? Nagkakagulo sila. Na-booking na sila lahat. Itong balita na to ngayon mga ka-Duterte solid, mapapailing ka na lang. Mapapawaw. Dito natin makikita, sasabihin nila bawal yung mga sinong mahilig magsalita ng fake. Ito obviously. Obvious na ang pinaggagawa nila. Sinang-ayunan na Malacanang. Binali na nila. Bago na kasing presidente. Noon pa siguro yun. Panahon ni Kupong-Kupong yung konstitusyon sa Senado. Itong role na sinasabi nila. Ay, goodbye na mga idol. Walang mangyayari pag ganito. Kahit siguro mag-impeach pa sila dyan. Wala. Pabor na. Ito nga, sinang-ayunan na nga. Kahit binali. Wala. Wag na tayo mag-impeach. Wag na tayo mag-ganito. Useless ang lahat. Kahit sabihin natin baka pagdating ng election o 2028 election, kahit talo, ayaw magpatalo. Kahit natalo na, ayaw umalis.
Ganito siguro mangyayari. Kahit sa botohan natalo na ayaw umalis. Ay, bahala kayo mga Duterte. Ganun na. Uy, tayong mga bahala na kayo dyan. Mag-ingat na lang tayo mga idol. Napakagulo ngayon. Di mo na alam kung saan ka lulugar. Di mo na alam. Bahala tayo. Goodbye mga ka-Dutertes. Maraming salamat. Thank you sa inyo lahat. Sa mga nag-follow at nag-subscribe. Bahala na kayo dyan. Kayo na maghusga. Goodbye.